Isipin mo ang katangiang ito. Habang tayo ay natutulog sa gabi, may mga drone na walang pakundangan na lumilipad na sa kalangitan ng Mexico, hindi para protektahan kundi para mag-target. Mula nang umupo si President Trump, naglunsad ang CIA ng covert drone missions gamit ang MQ-9 Reaper drones sa ibabaw ng Mexico upang subaybayan ang mga drug cartel. Mga drone na ito, kapatid, ay kayang magdala ng mga armamento para sa precision strikes, ang mga gamit na panlaban sa mga terorista sa Syria, Iraq at Somalia. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Mayroon ng detailed planning ang Trump administration para magpadala ng mga American troops at intelligence officers sa loob mismo ng Mexico para direktang tirahin ang mga drug labs at cartel leaders. Mga operasyon na ito ay tatakbo sa ilalim ng Title 50 Authority. Ibig sabihin, ito ay intelligence operation, hindi regular military deployment. Ang mga eliting sundalo mula sa Joint Special Operations Command at mga operative ng CIA mismo ang magsasagawa nito. Ngunit ang tanong, bakit Mexico? Bakit ngayon? Noong February 2025, dineklara ng Estado ng Estados Unidos ang 6 na Mexican cartels bilang foreign terrorist organizations, isang legal na hakbang na nagbubukas ng pinto para sa direktang military action sa lupa ng Mexico. Ito ay walang ibang historic na shift sa US-Mexico relations, isang paglabag sa soberanya ng isang bansa na dating kasosyo. Mga kapatid, ito ay hindi simpleng drug war. Ito ay geopolitical chess move. Ito ay tungkol sa kontrol, sa impluensya, at sa pagpapakita ng poder ng imperyo sa sariling bakuran. Habang tayo ay tumitingin lang, ang balangkas ng isang bagong uri ng digmaan ay unti-unting nabubuo, isa na hindi na nangangailangan ng deklarasyon, isa na nagtatago sa likod ng counterterrorism at national security. Kaya makinig kayo sapagkat ang susunod na kabanata ng kasaysayan ay nagsisimula na at kailangan nating maunawaan kung paano ito nakakaapekto hindi lamang sa Mexico kundi sa buong mundo. Tingnan natin ang tunay na larawan ng Mexico ngayong 2025. Ang bansang ito ay nahahati sa humigit kumulang 400 na kriminal na grupo na nagpapatakbo ng kanilang sariling teritoryo at dalawa sa mga ito, ang Sinaloa Cartel at ang Jalisco New Generation Cartel, ay kontrolado ang karamihan sa daloy ng droga papunta sa Estados Unidos. Ang Sinaloa Cartel na dati ay pinakamalakas na organisasyong kriminal sa Western Hemisphere ay nahahati na ngayon sa dalawang paksyon, ang mga anak ni El Chapo na tinatawag na Chapitos at ang dating leader na si Ismael El Mayo Zambada na humahawak ng Mayiza faction. Noong 2024, dinakip si El Mayo sa isang operasyong tila inorketra ng sariling kasama niya at ang pagkakadakip na ito ay nag-udyok ng brutal na digmaang panloob sa Sinaloa na nagpatay at nagpawala ng libu-libong tao. Ang digmaang ito ay hindi simpleng alitan ng mga kriminal. Ito ay isang revolusyonaryong pagbabago sa balanse ng kapangyarihan na nag-aaksaya ng ekonomiya ng buong estado. Sa kabila nito, ang Jalisco New Generation Cartel na pinamumunuan ni Nemesio El Mencho Oseguera ay patuloy na lumalaki. Ang CJNG ay kilala sa kanilang agresibong taktika, sa kanilang paggamit ng mga drone sa labanan at sa kanilang karahasan na walang kupas. May mga ulat na ang CJNG ay nakikipag-alyansa na sa Chapitos faction ng Sinaloa Cartel, isang estratehikong pagsasama na maaring baguhin ang buong mapa ng krimen sa Mexico. Ang alyansang ito, kung totoo, ay magbibigay sa CJNG ng mas malaking access sa mga korap na opisyal sa loob ng Sinaloa Network at mas malaking kontrol sa mga ruta ng droga papunta sa border ng Estados Unidos. Ito ay hindi lamang tungkol sa kokaina o marijuana, ito ay tungkol sa fentanyl, ang synthetic opioid na pumatay na ng daang libong Amerikano mula noong 2021.
Ang Mexico ay naging pangunahing manufacturer ng fentanyl, gumagamit ng mga chemical precursors mula sa China at ang produktong ito ay dumadaloy sa Estados Unidos sa mga tonelada bawat taon. Ngunit bakit ngayon mga kapatid? Bakit biglang naging obsession ng Estados Unidos ang Mexico? Dahil ang Trump administration ay nakikita ang drug trafficking bilang existential threat sa national security. Noong Disyembre 2025, dineklara ni Trump ang fentanyl bilang weapon of mass destruction, isang legal na kategorisasyon na ginagamit lamang para sa nuclear, biological at chemical weapons. Ito ay hindi simpleng rhetoric. Ito ay legal justification para sa military action. At ito ay eksakto ang ginawa ng Estados Unidos. Noong February 2025, inilagay ng State Department ang 6 na Mexican cartels sa listahan ng Foreign Terrorist Organizations kasama ang Sinaloa at CJNG. Ang paglilista na ito ay katulad ng ginawa nila sa Al-Qaeda, ISIS at Boko Haram. Ito ay nagbubukas ng pinto para sa direktang military strikes sa lupa ng Mexico nang walang pahintulot ng gobyerno ng Mexico dahil ang US law ay nagbibigay ng autoridad sa presidente na atakehin ang mga terrorist organizations sa kahit saan sa mundo. At ito ang nakakatakot mga kapatid. Ang operasyong ito ay tumatakbo sa ilalim ng Title 50 Authority. Ang batas na sumasaklaw sa intelligence operations, hindi regular military deployments. Ibig sabihin, ang mga operasyong ito ay hindi kailangan ng approval ng Congress. Ang presidente lamang ay kailangan na mag-sign ng secret order at nangyari na iyon. Noong Agosto 2025, nag-sign si Trump ng confidential directive na nag-authorize sa Pentagon na magsagawa ng military force sa foreign soil laban sa mga cartels. Ang order na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa CIA at sa Joint Special Operations Command, ang pinaka-elite na unit ng US military na siyang nagsagawa ng raid kay Osama bin Laden na pumasok sa Mexico at direktang targetin ang drug labs, cartel leaders at infrastructure nila. Ang training para sa mission na ito ay nagsimula na noong Nobyembre 2025 ayon sa mga current at former US officials. Hindi pa imminent ang deployment pero ang makinarya ay umiikot na. Ang Estados Unidos ay mayroon ng track record sa Mexico pagdating sa covert operations. Mula pa noong Cold War, ang CIA ay actively operating sa Mexico City, gumagamit ng surveillance operations tulad ng Operation Lienvoy, isang joint program ng CIA at ng Mexican government mismo na nag-wiretap sa Cuban, Soviet, Czech at Yugoslav embassies. Ang operasyong ito ay hindi initiative ng CIA. Ito ay hiningi mismo ng Mexican President Lopez Mateos noong 1958. Pero ang teknolohiya at expertise na ibinigay ng CIA ay ginamit din ng Mexican state para ispy ang sarili nilang mga mamamayan, mga artists, intellectuals, labor organizers at political dissidents. Ang legacy ng CIA sa Mexico ay ang pagbuo ng surveillance infrastructure na ginagamit ngayon ng Estado laban sa sariling tao. At meron ding mga dark chapters. Noong 1985, pinatay ang DEA agent na si Enrique Kiki Camarena sa Guadalajara. Ang official story ay ang mga drug lords na sina Rafael Caro Quintero at Ernesto Fonseca Carrillo ang responsible. Pero noong 2013, 3 former US agents, sina Phil Jordan, Hector Bereles at Tosh Plumlee, ay lumantad at sinabing ang CIA mismo ang may alam sa pagpatay kay Camarena. Ayon sa kanila, natuklasan ni Camarena na ang CIA ay tumutulong sa Mexican drug traffickers na magdala ng cocaine at marijuana papunta sa Estados Unidos upang punduhan ang contra-rebels sa Nicaragua, ang anti-communist group na sinusuportahan ng Reagan administration. Isa sa mga taong na-interview ng DEA ay si Lawrence Victor Harrison na nag-operate ng sophisticated communications network para sa major Mexican drug traffickers. Sinabi niya na ang CIA ay gumagamit ng Mexican Intelligence Agency na DFS
bilang cover para sa kanilang training camp ng Guatemalan Death Squads sa isang ranch na pagmamay-ari ni Rafael Caro Quintero sa Veracruz. Ang same na ranch, mga kapatid, ay ginagamit para sa drug operations. Ang pattern ay klaro, ang CIA ay willing na makipagtulungan sa drug traffickers kung ito ay nakakatulong sa kanilang geopolitical objectives. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang Estados Unidos ay nagsimula na ng maritime campaign laban sa drug smuggling boats sa Caribbean at Pacific. Mula noong Setyembre 2024, ang US forces ay nag-conduct na ng 15 strikes sa 16 boats at mahigit 100 tao ang napatay. Karamihan ay mga miyembro ng Venezuelan gang na Tren de Aragua. Si Trump ay nagsabi na 97% ng droga na dumarating sa pamamagitan ng dagat ay na-neutralize na nila. Ngayon, ang susunod na target ay ang lupa, ang Mexico mismo. Sinabi ni Trump sa interview kay Sean Hannity na sila ay magsisimula ng hitting land with regard to the cartels at ang cartels ay running Mexico. Ito ay direktang threat sa sovereignty ng Mexico at alam ito ni Mexican President Claudia Sheinbaum. Sinabi niya sa press conference na Mexico is a free and sovereign country. Cooperation, yes. Subordination and intervention, no. Pero ang tanong ay, paano siya makakasagot sa military power ng Estados Unidos? Ang problema sa estratehiyang ito, mga kapatid, ay hindi ito bago. Ang Mexico mismo ay nasubukan na ang so-called Kingpin Strategy noong 2007 hanggang 2017. Ang gobyerno ng Mexico na sinuportahan ng US intelligence at equipment ay nag-arrest at pumatay ng dos-dose ng top cartel leaders. Ano ang nangyari? Ang mga cartels ay nag-fragment sa mas maliliit na grupo na nag-away sa isa't isa at sa gobyerno, at ang karahasan ay tumaas pa ng husto. Ngayon, mayroon ng 400 criminal groups sa Mexico kumpara sa ilang major cartels lamang noong dekada 90. Ang CJNG na binubuo ngayon ng 90 sub-organizations ay lumalaki pa habang ang Sinaloa ay nahahati. Ang fragmentation na ito ay hindi weakening ang cartels, ginagawa lamang itong mas complex, mas decentralized, at mas mahirap sugpuin. Ang mga cartel ay hindi na simpleng drug trafficking organizations. Sila ay economic empires na nagkontrol ng avocado farms, nag-extort sa construction workers, nag-smuggle ng migrants, nag-steal ng oil, at nag-operate ng kanilang sariling intelligence networks. Sa ilang lugar, mas malakas pa ang cartels kaysa sa gobyerno. At narito ang pinakamahalaga. Ang Estados Unidos ay may history ng intervention sa Mexico na umabot sa 19th century nang sakupin nila ang kalahati ng teritoryo ng Mexico, ang California, Nevada, Utah, Arizona at New Mexico sa Mexican-American War. Ang memorya ng digmaang iyon ay buhay pa sa puso ng bawat Meksikano. Kaya naman, ang banta ng military intervention ngayon ay hindi lamang banta sa security. Ito ay banta sa national identity at sovereignty ng Mexico. Si Secretary of State Marco Rubio ay nagsalita na sa media na sinasabi na kailangan ng tratuhin ang cartels bilang armed terrorist organizations at gumamit ng intelligence agencies, the Department of Defense, whatever, para targetin ang mga grupong ito. Ang salitang whatever ay nakakapangilabot dahil ito ay nangangahulugang walang limitasyon sa mga aksyong maaari nilang gawin. Ang tanong na dapat nating itanong ay ito. Kung ang Estados Unidos ay talagang seryoso sa pagpapatigil ng drug trade, bakit hindi nila seryosohin ang demand side ng equation? Bakit hindi nila bigyang focus ang addiction treatment, harm reduction, at economic opportunities sa kanilang sariling bansa? Dahil ang totoo, mga kapatid, ay hindi tungkol sa drugs ang digmaang ito. Ito ay tungkol sa geopolitical control. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng American dominance sa Western Hemisphere. Noong isang linggo lamang, nagsagawa ang US Delta Forces ng raid sa Caracas at dinakip si Venezuelan President Nicolas Maduro.
dinala nila siya sa New York para harapin ang drug trafficking charges. Ito ay unprecedented, ang pagkidnap ng sitting head of state ng isang sovereign nation. At ngayon, sinasabi ni Trump na something's going to have to be done sa Mexico. Ang pattern ay malinaw. Ang Estados Unidos ay gumagamit ng war on drugs bilang preteksto para sa regime change operations at military interventions sa Latin America. Ang implications nito para sa mundo, lalo na para sa atin dito sa Asia, ay malaki. Kung papayagan ng international community na ang Estados Unidos ay magsagawa ng unilateral military operations sa Mexico, isang ally, trade partner at sovereign nation, ano ang pumipigil sa kanila na gawin ito sa ibang bansa? Ang international law ay malinaw. Ang UN Charter ay nagprohibit ng threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, maliban kung para sa self-defense. Pero ang Estados Unidos ay nag-i-invoke ng self-defense argument, sinasabi na ang fentanyl crisis ay existential threat. Ito ay slippery slope, mga kapatid. Ito ay normalization ng violations ng sovereignty under the guise ng counterterrorism. At sa huli, ang victims ay hindi ang cartel leaders. Ang victims ay ang ordinary na mga mamamayan ng Mexico na naipit sa gitna ng digmaan na hindi nila sinimulan. Ang mga taong namumuhay sa cartel-controlled territories na napipilitang magbayad ng taxes sa mga kriminal, ang mga migrante na ginagamit ng cartels para sa human smuggling, ang mga farmers na nag-aani ng chemical precursors para sa fentanyl dahil walang ibang hanap buhay, ang mga kabataan na nire-recruit ng cartels dahil walang educational o employment opportunities. Ang militarized approach ay hindi solusyon, ito ay gasolina sa apoy. At kung ang Estados Unidos ay magsimula ng ground operations sa Mexico, ang displacement, ang violence, at ang migration pressure ay tataas pa at ito ay mag-create ng humanitarian crisis na mas malaki pa sa mga nakita na natin sa Syria at Afghanistan. Kaya mga kapatid, habang tayo ay nanonood ng unfolding na ito, kailangan nating maunawaan na hindi ito simpleng away ng Estados Unidos at Mexico. Ito ay isang microcosm ng larger struggle tungkol sa kung sino ang may karapatang mag-define ng international norms, kung sino ang may karapatang mag-intervene sa ibang bansa, at kung ano ang ibig sabihin ng sovereignty sa 21st century. Ang Estados Unidos ay gumagamit ng CIA at ng military nito bilang projection ng power, at ang Mexico ay naging testing ground para sa bagong uri ng hybrid warfare, ang pagsasama ng intelligence operations, special forces raids, drone strikes at economic sanctions upang i-destabilize at kontrolin ang ibang bansa nang hindi formal na dinedeklara ang digmaan. Ito ay hindi fiksyon. Ito ay nangyayari na ngayon habang tayo ay nag-uusap. At ang susunod na kabanata ay magsisimula na sa mga susunod na buwan, kung hindi linggo. Ang tanong ay, handa na ba ang mundo para sa tipo ng intervention na ito? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa ating sariling bansa, sa ating sariling soberanya, sa ating sariling kinabukasan? Junior Bronner Jr. Filipino,